Maligayang pagdating sa aming bagong video. Ngayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Ang lamig ng Disyembre ay bumabalot sa buong paligid habang ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap sa harap ng malaking bahay ng pamilya ni Liana. Si Rafael, suot ang kanyang pinakabagay na polo at may dalang munting kahon ng regalo, ay huminga ng malalim bago tuluyang pumasok. Pangalawang Pasko na niya ito kasama ang pamilya ng kanyang fiance, pero ngayong taon ay mas espesyal, engaged na sila. Rafa. Masayang bati ni Liana sa kanya habang yumakap ito ng mahigpit. Sa likod niya makikita ang masaganang mesa, may hamon, lekon, spaghetti, at iba pang handang tinatawag na kumpletong Noche Buena. Naroon ang mga magulang ni Liana, ang nakababatang kapatid niyang si Marco, at ang panganay na si Clarice, tahimik at laging matalas ang mata. Masigla ang umpisa ng gabi. May palitan ng kwento, tawa, at pagbati. Si Rafael ay palaging maayos makitungo. Likas ang kanyang kabaitan at pagiging tahimik. Pero hindi ito hadlang para mahalin siya ng mga magulang ni Liana. Mabait yan si Rafael, ani ng ama ni Liana habang nagbubuhos ng alak. Tahimik pero may paninindigan. Pagkatapos ng dasal at munting palatuntunan ng pagbati, nagumpisa ang kainan. Tahimik si Clarice sa buong gabi, tila may iniwasang tingnan. Maya-maya, biglang tumayo si Marco at napasigaw. Nay! Yang singsing enay lola! Wala sa kahon. Napalingon ang lahat. Si Liana ay agad na tumayo at lumapit sa maliit na kabinet sa gilid ng sala kung saan inilagay ang antigong singsing ng kanilang yumaong lola. Isang heirloom na itinuturing na sagrado sa pamilya. Nasa loob ito ng isang kahon na may salamin. Imposible! Kanina lang nandyan yan, bulong ng ina. Napunong ka ba ang buong silid? Tumahimik ang lahat. Tila pinutol ng pagkawala ng singsing ang buong diwa ng Pasko. May ibang taong pumasok ba dito? Tanong ng ama, tinig ay malamig. Wala, sagot ni Clarice, sabay tingin kay Rafael. Wala, kundi tayo lang. Lumingon ang lahat kay Rafael. Nalalamig ang kanyang katawan habang unti-unting naunawaan ang direksyon ng mga tingin. Hindi ako, bulong niya halos hindi marinig. Rafa, tinig ni Liana puno ng pag-alinlangan. Hindi mo naman siguro kinuha yun, di ba? Napasing hap si Rafael. Ano? Liana, seryoso ka ba? Wala namang ibang nakalapit sa kabinet kanina kundi ikaw. Ikaw lang ang naiwan dito habang kumuha kami ng alak sa kusina. Sabat ni Clarice, malamig ang tono. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero hindi ko kinuha ang kahit ano. Mariing tugon ni Rafael. Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot kundi sa gulat at sakit. Tahimik ang lahat. Walang pumagitna. Si Liana, sa halip na ipagtanggol siya, ay lumingon sa kanyang pamilya at saka dahan-dahang umatras mula kay Rafael. Bakit ako? Tanong ni Rafael, masakit ang tono. Sa dami ng taong nandito, ako agad ang pinagbibintangan? Liana, ako ang magiging asawa mo. Ganito ba ang tiwala mo sa akin? Hindi nakasagot si Liana. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkagulo ng kanyang isipan. Isang parten kanya ang gustong maniwala kay Rafael. Pero ang takot at bigat ng pressure ng pamilya ay tila mas malakas sa oras na iyon. Hindi na nagsalita si Rafael. Kinuha niya ang kanyang koat, lumingon sa bawat isa, at lumabas ng bahay. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila sumalubong sa bigat ng kanyang dibdib. Ang mga ilaw ng Pasko sa labas ay kumikislap pa rin, ngunit sa kanyang paningin, ang lahat ay tila nagdilim. Habang siya ay lumalakad palayo sa bahay, ang tanong ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bakit siya? Bakit na yan? At bakit mula sa taong pinakamamahal niya ang mismong saksak sa likod? Lumalakad si Rafael sa gitna ng tahimik na subdivision. Ang mga ilaw ng Pasko ay parang palilibak sa bawat hakbang niyang punong sakit. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumasabay sa panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng pagkabigo. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinugot ang cellphone sa bulsa. Binuksan niya ito, tiningnan kung may mensahe si Liana. Wala. Walang tawag. Walang kahit anong paliwanag. Walang kahit pagabol. Parang walang kahit anong halaga ang tiwala at pagmamahalan nilang binuo sa loob ng 3 taon. Hindi mo man lang ako ipinaglaban.
bulong niya, habang naupo sa bench sa tabi ng maliit na parking walang tao. May mga batang parol na umilaw sa poste, at sa di kalayuan, maririnig ang mga paputok na paunti-unting sumasabog sa langit. Sa kabilang dako, si Liana ay nakaupo sa loob ng kanyang kwarto, yakap ang tuhod, tahimik ang luha. Wala ni isang salita ang kanyang mga magulang. Tila nagpakasapat na ang lahat sa pananahimik. Pero sa puso niya, hindi siya payapa. Nais niyang maniwala kay Rafael, gusto niya talagang maniwala. Kilala niya ito, hindi ito sinungaling, hindi ito oportunista. Pero bakit parang ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya? Bakit tila ang bawat tanong ay isang karayom na tinuturok sa kanyang isipan? Pumasok si Clarice sa kanyang kwarto, dala ang isang tasa ng tsaa. Uminom ka, N.A. Mukha kang hindi makakatulog, sabi nito, malamig ang boses. Liana, tumango lang. Pero hindi niya tinanggap ang tasa. Mahinang sambit niya, sigurado ka bang si Rafael lang ang nakalapit sa kabinet? Napasinghap si Clarice, saglit na natahimik. Bakit, nagdududa ka na rin? Pero kilala ko si Rafael. Hindi siya ganun. Liana, kilala mo ba talaga siya? O baka kasi sobrang mahal mo lang, kaya pinipilit mong ipikit ang mata. Hindi na sumagot si Liana. Umiling siya, at pagkatapos ay tumayo. Nilapitan niya ang kabinet kung saan dating nakalagay ang singsing. Binuksan niyang muli ang salamin, at maingat na tiningnan ang kahon. Sa gilid nito, napansin niyang may maliit na hibla ng tela, kulay pula, halos hindi halata, pero hindi ito sa damit ni Rafael. Sa katunayan, wala ni isang pulang bagay sa suot ng kanyang nobyo kanina. Ang tela ay may maliit na sinulid ng borda, parang sa lace o fancy na blusa. Muling bumalik sa alaala niya ang buong eksena. Kung kailan sila sabay-sabay pumasok sa kusina. At isang imehe ang bumalik, si Clarice hindi sumunod agad. Naiwan ito sa sala, tumingin-tingin sa paligid, at tila may kinuhang maliit sa gilid bago sumunod. Noon, hindi niya ito binigyang pasin. Hindi, bulong ni Liana, dahan-dahang umurong. Tila may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Tumayo siya, tinunggo ang pinto ng kwarto ni Clarice. Tahimik itong bukas, pero walang tao. Umalis na pala ito sa bahay. Liana ay bumalik sa kanyang silid at muling tinawagan si Rafael. Walang sagot. Isa, dalawa, tatlong beses, wala pa rin. Unti-unti na siyang kinakain ng kaba. Lumabas siya ng bahay, suot lang ang isang manipis na coat. Ang lamig ng simoy ng madaling araw ay tila mga palad ng konsensya na dumadampi sa kanyang balat. Sinuyod niya ang kalsada, kahit wala siyang tiyak na direksyon. Hinanap niya si Rafael, sa parke, sa bus stop, sa simbahan, wala. Hanggang sa mapansin niya ang isang pamilyar na bench malapit sa maliit na playground sa subdivision. Walang tao. Ngunit sa tabi nito, isang basang panyo na alam niyang kay Rafael. Kinuha niya ito. Nagtago roon ang pamilyar na amoy, ang pabangong ginagamit nito. Mainit ang kanyang dibdib habang iniisip kung saan na kaya ito nagpupunta. Rafael, patawarin mo ako, bulong niya habang hawak ang panyo sa dibdib. Sana hindi pa huli ang laha. Sa likod ng kanyang paningin, unti-unting bumubuo ang isang hinala, at isang katotohanang maaring wasakin hindi lang ang kanilang relasyon, kundi pati ang kanyang tiwala sa sariling pamilya. Hawak pa rin ni Liana ang panyo ni Rafael nang bumalik siya sa bahay. Hindi pa rin siya mapalagay. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Habang ang ibang miyembro ng pamilya ay natutulog na, siya'y gising pa rin, gising na gising. Tila ang gabi ay lumalalim ngunit ang katotohanan ay palapit na. Bumalik siya sa kabinet kung saan nawala ang singsing. Muli niyang sinuri ang paligid, pero wala na siyang ibang makitang palatandaan. Ngunit sa kanyang paningin, malinaw pa rin ang tagpo. Si Clarice, ang bahagyang pagngiti nito habang lumalapit, ang hindi pagsama agad sa kusina, at ang pulang sinulid. Noon din, tumunog ang kanyang cellphone. Isa mensahe mula kay Rafael. Wala akong balak makipagtalo, Liana. Pero alam kong hindi ako ang kumuha. Hindi ko kailangang ipaliwanag pa yon kung wala kang tiwala. Napasinghap si Liana. Napaupo siya. Hindi galit ang tono ni Rafael, kundi sugat ang tahimik. Parang isang taong pagod na sa paninira ng dangal. Kumirot ang kanyang puso. Hindi siya makatiis. Hindi siya pwedeng manahimik tulad ng ginawa ng lahat kagabi. Kailangan niyang kumilos. Tumayo siya, pumasok sa kwarto ni Clarice, at nagsimulang maghalungkat, hindi dahil gusto niyang manira, kundi dahil kailangan niya ng linaw. Sa ilalim ng kama, may lumang kahon na may lock.
Alam niyang kahon iyon ni Clarice kung saan itinatago nito ang personal na gamit. Matagal na itong hindi binubuksan. Ngunit sa gilid, may manipis na awang. Doon niya ipinasok ang daliri, at dahan-dahang iginala sa loob. May matigas na bagay sa ilalim. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Napasingap siya. Naroon, sa ilalim ng lumang diary at ilang sulat, ang isang maliit na pouch, ang kulay pilak na pouch kung saan dati nakalagay ang singsing ni Lola. Nanginginig ang kamay ni Liana habang binubuksan ito. At doon, sumilay ang kumikislap na alahas, ang singsing. Diyos ko, bulong niya nanginginig. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, gulat, galit, takot o pagkadismaya. Pero higit sa lahat, ramdam niya ang panghihina. Napaupo siya sa sahig, hawak ang singsing, at saka humigbi. Ang kapatid niyang matagal na niyang pinaniniwalaang mapagkakatiwalaan, ay siya palang may lihim. Isang tunog sa pinto ang gumising sa kanyang ulirat. S.I. Clarice. Nakatayo ito sa may pintuan, tahimik, hindi nagulat. So nakita mo na, mahinang sabi nito. Bakit mo ginawa to 8? Nanginginig ang tinig ni Liana. Bakit S.I. Raphael pa? Anong kasalanan niya sa'yo? Hindi agad sumagot si Clarice. Tumungo ito, saka naupo sa kama. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin tuwing nandito siya? Tuwing pinupuri siya ni Mama at Papa? Tuwing sinasabing lahat kung gaano kaswerte sa kanya? Abang ako, palaging yang materi, yang may mali. Liano, laki kang tama, laki kang mahal ng lahat. Ako? Ako laging kulang. Napaluha si Clarice, pero hindi sa awa kundi sa tagal ng kinikimkim na hinanakit. Ginawa ko yon para makita mo kung gaano mo siya pinoprotektahan. Gusto kong malaman mo kung sino ang kakampi mo, kapag nasira na ang imahe niya sa mata ng pamilya. Akala ko iwan mo siya. Pero hinanap mo pa rin siya. Pinili mo pa rin siyang paniwalaan. Tumayo si Liana, galit at lungkot ang halong emosyon sa kanyang mukha. Hindi ito paraan para iparamdam ang sakit mo. Hindi mo kailangang sirain ang taong mahal ko para lang maramdaman naming lahat ang hinanakit mo. At pamilya tayo. Tahimik S.I. Clarice. Hindi ako lalaban sa'yo, dagdag ni Liana. Pero ibabalik ko to kay Raphael. At ipagtatapat ko sa lahat ang totoo. Hindi ko hahayaang manatiling marumi ang pangalan niya dahil sa kasinungalingan. Hawak ang singsing, mabilis na lumabas si Liana ng bahay. Halos tumatakbo siya palabas ng gate. Sa isip niya, isa lang ang mahalagang gayon, ang hanapin si Raphael at ibalik ang dignidad na inagaw sa kanya. Mabilis ang hakbang ni Liana sa malamig na umaga. Hawak pa rin niya ang maliit na pouch. Ang singsing na ilang oras pa lang ang nakaraan ay ginamit upang sirain ang lalaking mahal niya. Nanginginig pa rin siya, hindi sa lamig kundi sa tensyon. Hindi niya alam kung paano siya haharap sa lahat. Pero isa lang ang malinaw, hindi na siya tatahimik. Pagdating sa bahay ni Raphael, ilang beses siyang kumatok bago binuksan ng kapatid nito ang pinto. Nandayan ba si Raphael? Tanong agad niya. Nag-alalang tumango ang babae. Nasa loob. Hindi siya kumain kagabi. Tahimik lang. Pumasok si Liana at sa sulok ng sala, nakita niya si Raphael, nakaupo sa may bintana, nakatanaw sa labas, tila hindi ramdam ang presensyang sinuman. Nangingibabaw ang lungkot sa kanyang mata, at may pagod sa kanyang postura na hindi niya kailanman nakita noon. Raphael, mahinang tawag ni Liana. Lumingon ito mabagal. Walang halong galit sa kanyang mukha. Wala ring jitty. Para bang walang natirang damdamin sa pagitan nila. Ikaw na pala, sabi ni Raphael halos pabulong. Lumapit siya, lumuhod sa harap nito, at inyabot ang pouch. 2. Hindi ikaw ang kumuha. Alam ko na ang totoo. Hindi agad kinuha ni Raphael ang singsing. Nakatingin lang siya sa mukha ni Liana, tila gustong makasiguro kung totoo ang naririnig niya. Si Clarice, dagdag ni Liana, nangingilid ang luha. Siya ang kumuha. Sinadya niya. Umalis siya sandali sa sala bago tayo pumunta sa kusina. May nakita akong hibla ng pulang tela sa kahon. At kaninang madaling araw, nakita ko ang singsing sa ilalim ng kamay niya. Umamin siya. Saglit na katahimikan. Saka lang marahang inabot ni Raphael ang singsing at tumitig dito. Bakit niya ginawa? Tanong niya, mahinang ngunit puno ng bigat. Selos. Galit. Pakiramdam niyang laging siya ang nakakalimutan. Habang ako raw ang laging pinupuri. Hindi kita dapat pinagdudahan, Raphael. Hindi ko dapat hinayaang saktan kanila.
Tumeo si Rafael. Tiningnan si Liana, hindi nagalit kundi puno ng sakit. Pero pinagdudahan mo ako, Liana. Hindi mo alam kung gaano kasakit yon. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong puso, una pa lang nagduda na. Napayo ko si Liana. Alam ko. Kaya gusto kong itama ang lahat, kahit masaktan ako sa proseso. Hindi ko hahayaan na tapusin ng kasinungalingan ang relasyon nating totoo. Sa hapon ding iyon, nagtipon ang pamilya sa bahay nila Liana. Nasa gitna ng sala si Clarice, tahimik at tila handa sa kung anuman ang hatol sa kanya. Nasa kanan si Liana, sa kaliwa si Rafael, at kaharap nila ang mga magulang. Si Liana ang unang nagsalita. Gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Rafael. Nagkamali ako sa pagtahimik, sa pagtanggap ng kasinungalingan. Pero ngayong hawak ko na ang katotohanan, hindi na ako mananahimik. Inilapag niya ang pork sa mesa, at sunod na nagsalita si Clarice. Ako ang kumuha ng singsing, diretsong sabi nito. Gusto ko lang sanang iparamdam kung paano yung pakiramdam mong laging naungusan, nang laging nakakalimutan. Pero mali yang peron ko. Sobrang mali. Tahimik ang lahat. Ang ama ni Liana ay tumihim, hawak ang kanyang salamin. Clarice, akala ko kilala kita. Pero mas lalo akong nasasaktan sa dahilan mo. Hindi namin intensyong balewalain ka. At Rafael, anak, hindi ko alam kung paano kami makakahingi ng tawad sa iyo. Tumango si Rafael, tahimik, ngunit puno ng dignidad. Hindi ko hinihingi ang sorry niyo. Gusto ko lang sana na sa susunod kapag may mabigat na paratang, pag-isipan muna kung sino talaga ang kakilala niyo. Dahil minsan, isang sulyap lang sa puso ng tao ang kailangan para makita kung sino siya. Lumapit si Liana sa kanya, marahang humawak sa kamay nito. Ayokong matapos tayo sa sakit na to. Ayokong dito tayo huminto. Pero handa akong tanggapin kung ayaw mo na. Handa akong masaktan basta alam kong nilaban ko ang tama. Saglit na tumingin si Rafael sa kanya, saka marahang pinisil ang kamay niya. Hindi tayo matatapos. Pero hindi rin madali ang daan paakyat. Simula pa lang ito, Liana. At sa harap ng pamilya, sa gitna ng tensyon at luha, isang bagong simula ang naitanim. Mas masakit, mas totoo, ngunit mas matatag. Isang linggo matapos ang mapait na pagtitipon ng pamilya, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa bahay ni Liana. Pero ang katahimikang ito ay may ibang anyo. Hindi na ito bunga ng pagwawalang bahala, kundi bunga ng pagninilay at tahimik na paghilom. Lahat ay nasaktan, pero ang sugat ay nagsisimula ng maghilom. Ilang araw nang hindi nagkikita sina Rafael at Liana. Bagamat nagkasap sila noong araw ng pag-amin, pero nilang alam na kailangan muna nilang huminga, upang suyurin ang kani-kanyang damdamin, upang buwin ang tiwala na minsang nadurog. Ngunit dumating ang mismong araw ng Pasko. Maaga pa lang ay abala na ang buong bahay. May kaunting handaan, ilang kaanak na dumating, at ang lamig ng simoy ng hangin ay tila mas malamig ka sa dati. Sa kabila ng kasayahan ng iba, si Liana ay nakaupo lamang sa may bintana, tahimik at tila may inaabangan. Hanggang sa tumunog ang doorbell. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit sa pinto. At pagbukas niya, nandoon si Rafael. Nakatayo ito, suot ang simpleng coat, may dalang maliit na kahon. Sa mga mata nito, naroon pa rin ang lungkot, pero naroon din ang liwanag ng pag-unawa. Maligayang Pasko, mahinang bati ni Rafael. Maligayang Pasko rin, sagot ni Liana, nangingiting ngunit halatang naiyak. Saglit na katahimikan. Ayaw ko sanang palampasin ang Pasko na hindi kita nakikita, wika ni Rafael. Alam ko, hindi ganon kabilis may balik ang tiwala. Pero gusto kong simulan ulit. Gusto kong subukang muli, kung papayag ka. Tahimik si Liana, saka marahang lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Rafael, kahit masakit ang pinagdaanan natin, kahit parang binuhusan na malamig na tubig ang damdamin ko, sa huli, isa lang ang totoo, mahal kita. At kung kailangan nating buuin ulit ang tiwala araw-araw, araw-araw akong magsisimula. Ngumiti si Rafael, sabay inabot ang maliit na kahon. Hindi ito proposal, biro niya, kundi paalala na kahit gaano kahirap ang daan, basta totoo ang puso, palaging may pag-asa. Binuksan ni Liana ang kahon. Sa loob, may simpleng pendant, isang maliit na puso na gawa sa kahoy, may ukit na magatitik. Patawad. Panibago. Panghabang buhay. Lumuha si Liana, ngunit ngayong luha ng pag-asa, hindi na ng sakit. Mahigpit silang nagyakapan, at sa sandaling iyon, para bang lahat ng bigat sa kanilang dibdib ay gumaan. Sa sala, naroon si Clarice,
tahimik na nakaupo, pinagmamasdan silang dalawa. Lumapit siya, may bitbit na maliit na sobre. Rafael, mahina niyang tawag. Lumingon, S.I. Rafael. Tahimik siyang nakinig. Hindi sapat ang sorry ko. Pero gusto kong ipakita sa iyo na totoo ang pagsisisi ko. Ibinenta ko ang ilang alahas ko, narito ang pera. Hindi man kayang pantayan ang sakit na naranasan mo, sana ay makatulong ito sa anuman ang kailangan mo. Tinanggap ni Rafael ang sobre, pero agad ding inyabot pabalik. Hindi ko kailangan ng pera mo, Clarice. Ang kailangan ko lang ay ang pag-amin mong totoo at ang desisyon mong magbago. At sa tingin ko, nagsisimula ka na. Tumango si Clarice, luhaan, at mahigpit na niyakap si Liana. Salamat sa pagpigil sa galit, Liana, bulong niya. Hindi ko deserve yung kapatawaran mo, pero tinanggap mo pa rin ako. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo, Ere, sagot ni Liana. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong sumuko sa dilim. Lagi kitang pipiling mahalin kahit mahirap. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay silang naupo sa hapagkainan. Kumpleto ang pamilya. Tahimik sa una, hanggang sa nagsimula ng magbiro ang ama nila. Nagsimula ng magkwentuhan ang mga bata. At ang mga mata ni Rafael at Liana ay madalas magtagpo, hindi na puno ng alinlangan, kundi ng bagong tiwala. Sa labas, nagsimulang bumagsak ang ambon, malamig, tahimik at marahan. Ngunit sa loob ng bahay, may init na mahirap ipaliwanag. Init ng pamilya. Init ng pag-ibig na hindi bumitiw kahit sa pinakamadilim na gabi. At doon, sa kalmadong gabi ng Pasko, nagtapos ang isang kwento ng pagkasira, pagkadurog, at pagbubuo. Hindi ito perpektong kwento. Pero ito ay tunay. At sa tunay na buhay, ang pinakamagagandang kwento ay hindi nagsisimula sa walang problema, kundi sa kahit nasaktan ako, pinili kong magpatawad. Wakas!